mga isyu sa trabaho at negosyo, balita sa sahod, benepisyo at pag-unlad ng bawat Pilipino, hatid sa inyo ng Balitrabaho! Balitrabaho! Pinaigting, ano ba pinapigting sabi ko? Pinaigting ng DOLE ang pagpapatupad sa mga inisyatibo para makatulong sa mga nangangailangan na manggagawa. Sa report ng DOLE Bureau of Workers with Special Concerns, 13.5 billion pesos na ang naipamahaging tulong sa mga programang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o TUPAD at DOLE Integrated Livelihood Program o DOLE Kabuhayan Program. Halos 2 milyong Pilipino ang nasuportahan ng TUPAD program habang halos 70,000 benepisyaryo ang nakinabang sa DOLE Kabuhayan Program simula noong Enero hanggang Nobyembre. Aabot naman ng mahigit 4 na bilyong piso ang halaga ng naipamahaging tulong sa mga naaapektuhan ng iba't ibang kalamidad, kabilang ang mahigit 700,000 benepisyaryo sa ilalim ng TUPAD at DOLE Kabuhayan Program. Pinalakas ng DOLE ang mga programa upang protektahan ang karapatan ng mga manggagawang Pilipino ngayong taon. Kabilang dito ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya upang matulungan ang mga manggagawang apektado ng labor rights violation at pinalawak na kapasidad ng labor union sa pamamagitan ng mga pagsasanay para palawakin ang pag-unawa sa freedom of association. Noong 19 ng Setyembre, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang executive order para sa omnibus guidelines na layong matiyak ang maayos na implementasyon ng freedom of association sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. Lumagda rin ang DOLE at Commission on Human Rights ng Memorandum of Agreement noong Abril para ipatupad ang mga programa na layong matulungan ang mga manggagawang nalabag ang karapatang pantao sa lugar ng paggawa. Nakinabang din ang 1 milyong manggagawa, employer at estudyante sa Labor and Employment Education Services o LEAS na layong ituro ang mga karapatan at responsibilidad para sa maayos na pagtatrabaho. Nakatulong ang pagpapalakas sa digital systems ng DOLE upang mas mailapit pa ang serbisyo at mapabilis ang tulong sa mga manggagawa at namumuhunan. Kabilang dito ang pagresolba sa mga gusot sa pagitan ng mga manggagawa at employer, pagsagot sa tanong na may kaugnayan sa paggawa at pagtulong sa mga naghahanap ng trabaho. Gayon din sa nagbibigay ng training at iba pang impormasyon sa mundo ng paggawa. Nakatanggap na ng mahigit 118 tanong ang email at Facebook page ng DOLE, bukod pa sa mahigit 114,000 dumulog sa hotline 1348 ng Kagawaran. Napadali din ang online system ng Professional Regulation Commission, ang aplikasyon, registration at iba pang mga transaksyon ng mga professional workers habang nakatulong ang PhilJobNet. Tama ba? PhilJobNet. PhilJobNet para sa magkakaroon ng profile ang mga manggagawa at matukoy ang mga trabahong angkop sa kanilang kakayahan o karanasan. Nakapagbigay na rin ng online program ng TESDA ng libreng kurso sa Technical Education at Skills Development para mapaunlad ang kakayahan ng mga manggagawa para sa kanilang magiging trabaho. Ipinagpapatuloy naman ng DOLE ang pagpapalakas sa tama ba ito po? English to partner. Digitization. Tama ba? Digitization efforts nito. Digital na lang upang mas mapalawak pa ang access sa mga serbisyo nito. Samantala, pinalakas ng DOLE ang pagtulong sa mga Pilipino upang makahanap ng maayos at desenteng trabaho ngayong taon. Sa accomplishment report nito, umabot sa 2,176 ang idinaos na job fair na nilahukan ng mahigit 500,000 job seekers at nagresulta sa halos 75,000 na aplikanteng hired on the spot o agad nabigyan ng trabaho. Mahigit 2.2 million din ang nabigyan ng pagkakakitaan sa ilalim ng TUPAD program, bukod pa sa 73,097 na nakatanggap ng livelihood program.
Pinalakas din ng DOLE ang Special Program for Employment of Students o SPES at Government Internship Program o GIP na nabigay ng oportunidad sa mga kabataang kumita at mahihanda sa pagtrabaho sa hinaharap. Nauna nang umabot sa 95% ang employment rate nitong Oktubre 2025, nakatumbas na mahigit 48 milyong Pilipino may trabaho, na mas mataas ng halos 460,000 kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon.